Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Let's go palakpakan si Jesus. Okay. Sabihin mo nga rin sa iyong katabi, partner. Excited ka ba? Sa gagawin ni Lord ngayong umaga. Ano sa daw? Okay. So last week, we talked about quality seed. Pag-usapan po natin doon na napakahalaga pala na tinitignan at ino-observahan din natin yung kalidad ng ating mga tanim. Okay? Para sa kayo, ay tayo ay umani ng masagana. At ang title nga ng ating pinag-aralan last week ay quality seed. Yeah. So, recap muna po tayo ng ating napag-usapan last Sunday. Napag-usapan natin na napakahalaga na tayo ay magtanim. At hindi lang basta nagtatanim. Mahalaga rin na makita mo kung ano yung quality ng iyong seed. Kaya kung nakita mo na hindi ganun kaganda ang quality ng seed na itinatanim mo, aba, hindi dapat maguhin. For those na wala nung last Sunday at ikaw ay ngayon lang nakatin, baka iniisip mo ako rin nakapuntahan mo, sabi na nag-invite sa ating church, ay yata isang department of agriculture. But kayo seed na pinag-uusapan. So, when we're talking about seed, we are talking about giving. Because Jesus said na nagtatanim ng masagana ay umaani ng masagana. And He's not just talking about farming. He's talking about giving. Ang nagbibigay ng masagana ay umaani ng masagana. Kaya, once again, kung gusto daw, dapat pala daw ay magtalim tayo, naging mapagbigay. At kung gusto mo ng quality na ani, kailangan din ay quality ang seed. Kaya kung nakita mo na ang seed mo hindi maganda, aba ay baguhin. What else? Magtanim at baguhin at ayusin ang ating tanim. Kasi it's not just yung quality ng seed, hindi lamang siya nagpo-focus sa mismong offering or sa mismong tanim o sa mismong seed, kundi yung manner of giving, aba, ito po ay nakaka-apekto rin sa paano tayo aanamin. What else? Bakit mahalaga na baguhin at ayusin ang ating tanim? Because the quality of the seed determines the quality of the harvest. Tunay nga naman, alam na namang nag-expect tayo ng quality harvest kung hindi quality ang ating seed. At ang pag-usapan po natin last Sunday, yung mga katamihan ng seed para ito ay gumanda at mamunga ng maayos. At number one nga, na natin napag-usapan last Sunday, at ito tayo nag-focus actually, na ngayon nga po, biyaya nila tutuloy natin. Ano nga ba yung unang katamihan para magkaroon ng quality harvest? It must be a seed sown willingly and cheerfully. Dapat meron yung binhing na ititanim o itatanim mo ay itinanim natin ng magaan sa ating loob at may kagalakan. At napag-usapan din natin paano ba ako makakapagtanim ng magaan sa loob. Isa-isahin gawin natin para hindi natin makalimutan. Una, magiging magaan sa loob ang iyong pagtatanim, pagpili mo na dadagdagan ka pag ikaw ay nagbibigay. Kaya may napag-usapan na natin sa last Sunday, hindi mo napapakahabaan pa para hindi makuha yung oras ng ating part 2. What else? Magiging magaan po sa loob ng pagbibigay kapag tayo ay nagbibigay ng galing sa puso at nagpapasalamat. What else? Magiging magaan sa loob ng pagtatanim pag hindi ginagawa mo para kay Lord. Tangko, make sure that you are giving your seed, offering your seed, or offering something to the Lord. Make sure that you're offering it to the Lord. Kasi it will be a burden for you kapag ang pagbibigay mo ay hindi mo ginagawa sa tao, hindi mo ginagawa sa Diyos. Pag sa tao yan, ako, silipin mo. Talagang ikaw mag-iisip na kung ano. So it will be easier, okay? And magkaroon tayo ng cheerful heart as we give sa ating pagtatanim kung ginagawa natin ito para sa Diyos. What else? Magaan sa loob ang pagtatanim kung nabubuhay di lamang para sa mundo nito. Kasi ang mga may eternity mindset, hindi lang sila nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa, nag-iipon din sila ng kayamanan sa langit. Sabi nga natin, lagi natin napapag-usapan huwag laging ang pinag-iipit, pinagkahandaan ay ang buhay na iiwan din naman.
paghandaan at pagkikilig din ang buhay na daraanan. Amen? Sino po rito ang mga pupunta sa langit? Sino rito ang mga palangit? Diba? Kaya dapat napapaalalahanan din tayo madalas na hindi ka taga rito lang, hindi ka pag dito lang. You are destined to live for eternity in heaven. Kaya wag puro dito lamang sa lupang iniisip. And one way, para tayo mga pagtanim na magaan sa loob is by thinking eternity. Yes, as we give, as we share our blessing, as tayo nagtatanim, we are sending blessings, we are sending people sa heaven. Okay. So, ngayon po, biyaya ni Lord, pag-uusapan natin ay part 2 ng quality seed. And that's right. Father, maraming salamat po sa biyaya at kami po yung makapag-Sunday service. Apa, in the name of our Lord Jesus, kami po lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat for everything that you've done. We worship you because of who you are and because of what you've done. We ask forgiveness sa aming mga nagawa pamalian, kalabisan, maging sa aming mga kakulangan. Forgive us, O God. And bless us with your blood, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for you are our righteousness. And we are praying na patuloy niyo kong pagsama, pagtilo sa aming maranasan. Bless the lips of your servant as I preach your word. Pagpalain niyo rin po ang puso, ang isip, ang tenga ng mga makikinig. Hayaan niyo, Lord, na lahat ng aming mapapag-usapan, maging crystal clear, maunawaan namin, ma-absorb namin, at hindi lamang po namin marinig, hindi lang kami ma-inform ng iyong word, hindi kami ma-transform dito. Salamat po. I am declaring your complete victory alone, Lord Jesus, sa gawain ito, and the defeat of the enemy in Jesus' name. The retaliations, di namin pinahintulutan sa pangalan ni Jesus. At salamat, Lord, for we believe, tuturuan niyo po kami, pauunawaan niyo po sa amin, paano ba magtanim ng masagana at kalidad na binhi ang aming maitanim. At salamat, Lord, kasi pinapakita lang po dito that you are a generous God, a God na walang ibang hangal, kundi ang kami ay mabigyan ng buhay na masagana at kasiya-siya. Kasi kung ikaw ay Diyos na madamot, hindi magtuturo sa amin ang paraan para sumagana. Pero ito, tinuturuan mo kami, Lord, ng paraan para sumagana dahil gusto mo kami sumagana. Kasi naparito ka upang bigyan kami ng buhay na mahaba, masagana at kasaya-siya. Salamat, Lord. Unto your loving hands, pinagkakatiwala mo namin lubos ang Sunday service na ito. Walang ibang papapurihan kundi ang tanging pangalan nilang po, Lord Jesus. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. The thanks to God, Jesus. Everybody say, quality seed. Quality seed. Alam po, nung mga nagdaang araw, right after natin mapag-usapan yung part 1 ng quality seed, talagang may mga nag-move na agad sa kanilang natutunan. Hindi na. Talaga naman mayroong mga kinilusan agad ang quality seed. Dapat pala pag nagiging masaya. Dapat pala kung nagtatanim ay yung iniisip ko ay eternity. Hindi ako nag-iisip ng palupa lang. Okay. Ano pa po ang mga iba pang katanian ng isang binhing quality? Okay? Number 2, isa pa pong katanian ng seed na quality ay yung seed sown with assignment. Everybody say assignment. Assignment. Okay. Huwag naman pong biglang mag-alala yung mga estudyante na assignment niya na naman sinasabi na nasa church na assignment pa rin. Hindi naman po yan yung assignment na homework. Okay? Pag sinabi pong seed sown with assignment, ito po ay yung pagtatanim na may naka-assign na ani. Okay? Ito po kasi ang kaibahan ng pagtatanim natin sa literal na pagtatanim sa agriculture. Hindi mo pwedeng sabihin, sa buto ng kamatis, itinatanim kita at gusto mong kumani ng pipino. Di ba? Hindi pwede. Hindi pwede magtatanim ka ng buto ng bayabas at sasabihin mo, gusto kong kumani ng Indian rainbow. Okay? Law of nature, kung ano yung hindi tinanim mo, yun din ang magiging bunga nun. Ngayon, dito po sa atin, syempre, ang ating itinatanim ay maraming mga, sabi nga, kapag-usapan natin, maraming mga pwede itanim. Pwede mo itanim ang iyong health. You can help somebody. Pwede ka magtanim ng panahon.
Pwede kang magtanim na kung ano yung talent or anything that you can contribute in the benefit of other people. But most of the time, ang itinatanim po natin ay pera. Diba? Most of the time, ang pinagtutulong natin, ang pinag-cooperate natin, ang pinagtatanim natin ay pera. At syempre naman, not all times, ay laging pera lang naman ang gusto natin. Sino po ito yung talagang wala ka ng ibang kanal sa buhay, kundi pira. Diba? Most of the time, we are offering a seed of our faith because we want to ani something. At hindi naman pwede na bahala ka na, Lord, alam naman ang gusto ko. Are you there? Sino po ito naniniwalang alam ni Lord ang lahat ng gusto mo? Amen. Sino po ang naniniwalang alam ni Lord ang lahat ng kailangan mo? Amen. Sino ang naniniwalang alam ni Lord kung sino ang gusto mo? Amen. Ako, minag-ibig pa rin Ayun, nag-ibig yung isa. Okay. Alam naman talaga ni Lord, walang hindi alam ng Diyos. Pero, hindi mawala sa isip ko, nung tinanong pa ni Jesus si Bartimaeus kung anong gusto niya. And who is Bartimaeus? The blind man sa tabi ng daan. Tinanong ng Panginoon Jesus, kasi tumawag siya, Jesus, nakapagal mo ako. Diba? Lumapit si Jesus sa kanya, tinanong, ano ang gusto mo? Kung nitabanggit ko nung minsan pero gusto kong i-highlight ulit kasi saktong-sakto siya dito sa number 2. Bulag na nga, tinanong pa ni Jesus kung anong gusto. Kung ikaw ang naroon, siguro agad-agad ka pagagalingin mo, alam mo ikaw si Jesus? Kung ikaw si Jesus, siguro agad pagagalingin mo. Ay siya, sige, pagagalingin kita. Ay, paano kung hindi naman yun ang gusto? Paano kung pagka nasagot ka lang, ba't mo kung pagagalingin, hindi naman yun ang gusto mo, saka ito kami hanap buhay. Pag ako hindi na mula, wala akong pili mo sa akin. Oh, siyempre wala naman ito sa life board. Ito yung wali. Pero very obvious yung tutusin ang kailangan ng lalaki niyo ng time. Pero, ano nakita natin kay Jesus? Tinanong pa niya, lalaki, ano gusto mo? Diba? Hindi ba alam ni Lord kung ano ang gusto nun? Alam. Pero pag tinanong, sa tingin niyo ba tinanong? Sabihin mo nga sa tabi mo, partner, kita ng bulag. Parang nakakalito, kita ng super bulag. Kita ng bulag. Eh, pag tinatanong pa, ano? Tinanong po ni Jesus ang lalaki. Ito yung talagang reason. Jesus wants that man to exercise his faith. Specific. Everybody say specific. Specific. When was the last time that I prayed specific prayers? And I want you to know that God wants specific prayers. Ayaw na just ng prayer na ala chamba. Hindi. Alam naman nila yung gusto ko. Alam naman nila yung makakapunti sa akin. Oo nga. Pero, kapag nag-pray kasi tayo ng general, nasa ng faith mo doon? Samantalang if you're praying specific prayer, kitang-kita nila, okay talaga, matindi ang galing ng anak ko dito sa akin, kita mo specific ang hinihingi. Eh talaga kung anong specific talaga sa sakyan, model, brand, kulay, year model, specific talaga. Pati kung saan bibilhin, na branch. Siyempre naman, luluwas ka pa, kung meron man nila sa Batangas City, hindi yan na, sabi pa. When we pray specific prayer. Are you there? Amen. Pastor, ay yung love life ka na ipag-pray ka ng specific yan. Sino nagsasabing ang love life na ipag-pray ng specific ka sa kamay? Amen. Sino naman ang nagsasabing mahirap din naman diktahan ang puso ng may puso? Ako, meron yung tandas na naman. Okay. Nung ipinag-pray ko po si Pastor, she's the answered prayer. Amen. Nag-pray ko si Pastora. Ako yung specific. Kaya nag-pray ko talaga kung sino gusto ko. Sabi ko, Lord, gusto ko po si Erwin Joy Gutierrez Soriano. RN. Sabi ko, talagang specific.
Tapos po, at the end of my prayer, ito ang lagi ko sinasabi, but not my will, but yours. Yan yung mag-pray ha, mga anak. Kayo mag-pray. Bakit kiniela? At lalo ibang tawa ng ina. Okay, ganun mag-pray mga anak. Hindi yun masama. Hindi yun masama. And when we are praying to God, doon sa ating nagugustuhan, then, when we pray, let God move. Yun. Hindi yung pinag-pray mo, pero mas maagap ka pa sa Diyos. Yan. Huwag mo unahan, huwag natin unahan. When we pray, pray. And then, wait. Sabihin natin sa katabi mo, wait. Ay sabi, hindi na maka-wait kasi si Kuya, si Pogi, ang late. Kaya mo siya. Pag hindi mo antay, maniwala mo sa akin. Ineng, makinay. Pag hindi yan makaantay, at yan ang nakasama mo habang buhay na yan, lagi kang mamadaliin. Gusto mo yan? Nagsusuklay ka pa, hinihila ka na. Masusukat mo na agad yan. Kung isa ligawan pa lamang hindi na makaantay habang buhay, pag yan nakasama mo sa mga bagay-bagay, hindi na rin na makakantay. Lagi sasabihin na, ang kalpakan mo! Ay, salamat. Naunawaan ko na ngayon lalo yung mga kasawa na isa talaga sa malaking need ng mga kababaihan. Ay, yung sila they look good. They look good. Kaya talaga nag-aayos sila. Sila nag-i-invest. Okay? Yung mga lalaki kasi, doon ko man nilalahat na dahil meron mga lalaki mas matindi pang magayos sa babae. Okay? Pero may mga karamihan sa lalaki, talagang yun isa lang harap sa salunay. Walang puta. Hindi na tinignan ng buhok dahil kayo may nakakabang tao, ginagay ko na lang. Kaya sa John Kenneth, gawin kayo na tinagod ito, di ba? Pero hindi ko yung kalbo, for your information, ito kasi hindi mo huli kalbo. Hindi ko kalbo yun. Ang tawag doon ay gupit, biglang pogi. At sabi naman ng isa, hindi po bigla, matagal naman ang pogi. Sino may sabi na? Si John Kenneth. Okay, seed song with assignment. Kailangan specific, mag-assign ka sa itinatanim mo. Ano pinagpunta natin yan? In Genesis chapter 1 verse 11, yan. Sabi po doon, Genesis chapter 1 verse 11, sinabi ng Diyos, simulan ang lupa ng halaman, ng mga tanim na nagkakabinhi at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Everybody say, namumunga ayon sa kanyang binhi. Wow. Tutuloy ko. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa at ito ay nangyari. Okay. Sabi ni Lord, no creation, magsisibulan ng lahat ng mga halaman at mga punong kahoy at sila ay bubunga ayon sa kanilang binhi. Sila ay bubunga ayon sa kanyang uri. Okay. So this is God talking about the literal na pagtatanim ng mga halaman at puno. Going back sa ating topic. Alam niyo po, pag nag-seed tayo, pag nagtanim, nagbigay ka, nag-offering ka, or whatsoever na gagawin mo, basta yun ay seed. Yan ay seed na hindi alam kung ano ang kanyang identity. Okay? Kaya kailangan mag-assign ka, i-clear mo sa iyong seed kung ano siya, kung para saan siya, para alam niya kung ano ang ibubunga niya. Okay? Alam niyo po, bakit ito napapag-usapan? Kasi napakarami pong binhi ng mga Kristiyano ngayon ay binhing confused. Kala niyo, kabataan lang ang nakakaranas ng confused. Pati seed, minsan confused. Bakit? Nag-uusap-usap sila sa offering box. Sabi ng isa, uy, ano ka? Ewan, ako hindi basta na eh. Sabi naman ng isa, ikaw, ano ka ba? Hindi ko rin alam. Ako may ginusot ko na gusot pa may hulog dito. Masakit na naman ang katawa.
kinikasay. Pero yes, may mga seed na confused. Kasi inilagay sila, o ibinigay sila, o itinulong sila, o anumang form yan. At hindi nila alam kung anong uri nila. Hindi nila alam kung anong assignment nila. Ayun. Meron din naman nahulog-huli sa sa bulsa naman ng isa, tinulungan. May kasamahan din na naghulog. Sabi ko, nag-usap ko yung dalawang seed. Sabi ko sa seed, "Hoy, seed ka din?" "Oo, seed din ako." Kakatuwa naman yung mga pinanggalingan natin. Gusto tumulong dito sa nilagyan, dito sa may-ari ng bulsa nito. "Anong klaseng seed ka?" Sabi ng isa, "Hindi ko maalam. Basta alam ko, ako yung seed galing sa masayang puso na gustong tumulong. Pero yung bubumahin ko, hindi ko alam. Kaya, pangalan na si Lord kung anong pinibigay ko. Dahil yun din naman nasabi nung pinanggalingan ko, pangalan na si Lord." Tapos iiyak-iyak pag binigyan ni Lord ng pagsubok. "Lord, bakit pagsubok? Di ba blessing din niya?" "Oh, blessing din naman ako yung pagsubok dahil ako natututo, ako tumatakad. Pero bakit gawin? Hindi ko nakakasunod." Sabi naman ng isang seed, "Ikaw, anong klaseng seed ka?" "Ako daw ay parang sa sasakyan." "Aba, buti ka pa, kahit pa paano may iiyak ka. Anong klase ka daw sa sasakyan?" "Baka naman daw sila." "Ay, ganoon. Pero ka ba daw? Brand new, second hand, third hand, fourth hand. Agaw ng tarnakil, ano pa daw ba? Basta daw sasakyan." Ayun, kumain ng chinilas. "Bakit chinilas?" Hindi nakasakay ka din naman. Sa chinilas. Are you there? Amen. Hindi mo ito po yung manula. Wala naman. Come on. We are exercising faith here. At this is the year of rapid harvest. Ikaw kayo papayag na harvest na lang ang harvest. Tapos sa dami na lang na harvest mo, katapos ng taon, yung pinakagusto mo, hindi pa nakagating. Bakit nagkakulong na harvest? Nasaan yung talaga pinakagusto mo? Mamaya yung mga tanong pa ni Lord, kumikita ka. Ano sabi ni Jesus? Kaya ka hindi tumatanggap kasi hindi ka bumibili. Humihingi naman po ako, hindi general blessing. General blessing din na natatanggap ko. Yung specific, wala. Ay, there. Sabi mo niya sa katabi mo, partner. Specific. Lagyan ng assignment. Ako yung tanim. Diba? Tingnan ninyo ang example ni Lord sa akin. Sabi mo sa John chapter 3 verse 16. Alam na alam niya. "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Nung nagtanim si Lord, nung nagtanim ng Diyos Ama, ang itinanim niya ay ang Panginoong Jesus. Tingnan niyo, may assignment. Anong assignment ng itinanim ng Diyos Ama? Ang tatanggap sa aking tanim na ito ay hindi lang mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, nangyari! Nangyari! Tignan ko ba? Ang Diyos na kasi mismo ang nagbigay sa atin ng example. Specific. Sa tingin ninyo, parang medyo confusing kapag ang sinabi lamang ni Lord ay ibibigay ko sa inyo ang aking anak. Bakit po? Basta. Walang assignment. Diba? Are you there, bro? Bakit? Wala. Wala lang. Ibigay ko lang sa inyo. Hindi yan ay idagdag na sa mas marami, sa mga nauna pa na pinaniniwalaan natin yung Diyos. Kaya ngayon, ibigay na, may assignment. Okay? Kaya kapag ka magtatanim ka, klaruhin mo. Ibigyan ko pa kayo example. O, halimbawa, magtatanim ka. Ang assignment mo na, sabi ni Ramchik, Lord, ang assignment mo na ay, next slide please, pampakasan. Ang pangalan na inakasal, si Dana. Diyan po yun ang matalino. Loading. Okay. Specific! Lord, ito pong seat na ito, ang assignment mo ito, pampakasal. Lahat ng expenses covered in Jesus' name.
Laks-laks Wala po akong magiging problema financially sa aking pagpapakasal kay Jonah. Amen! Yan hindi nalilogan. Mahina ka. Diba? Specific! Salamat, Lord, dahil kayo po ang magpuprovide ng pambili ng engagement ring. Hindi butik to 299 lang. Diba? Amen! Alam ko naman pong hindi tumitigin sa ganyan si Jonah, pero hindi rin naman ako papayag na mag-trending kami ng dahilan ko. Diba? Kayo po ang magpo-provide para sa venue sa aking proposal. Kayo po ang magpo-provide, Lord, ng mga tutulong sa akin. Kayo po ang magpo-provide maging sa aking pamamaghikan. Kayo po ang magpo-provide pati sa akin. Gagawin ni Lord din. Teka, tingnan nga natin ang quality ng iyong sin para kadaming gusto manihay. Mga, pag-usapan natin yan. Another example. Halimbawa ay si Kenneth. Nagtanig, Lord, para po sa akin. Alam, hindi na ako nahingi ng bahay. Kaya ko bigyan Lord ng bahay. Para po sa akin. Next slide. Mansyon. May mention lang ako specific na dito pero kung ikaw, yun din ang prayer mo, you say amen. Alright? Mansyon! Hindi na po sa'yo na hingi ng bahay ngayon. Kaya-kaya na naman ni Lord ibigay yan. Dami na natin narinig ng testimony. Praise God, bigyan po ako ni Lord ng bahay. Wala pa akong narinig. Praise God, bigyan po akong mansyon. Mansyon lang, hingin nyo. Pag-iwala din tayo mansyon. Para mataas ang level ng praise natin. Amen. Sabi ni Kenneth, salamat din Lord sa papasweldo sa mga maglilinis. May narinig ang maglilinis. Sa kabilang side, mayroon ko maglilinis. Salamat din po sa mga pasweldo sa mga hardinero, sa lupang dalawa niyang kapangyan. Ang magpatapas na lang yan. Kung ako, sabi naman ni Kenneth, kung ako lang ako, magtatapas na yan. Pagkatapos ko sa kabilang pisngi, malago naman sa kabila. Kasama naman, pagpapaligawan mo ng pambili yan. Kasi nagagawin, ipapalandscape mo, tapos di ikaw ikambing. Sayang. Ano lang nga ng kambing mo? Bermuda. Thank you, Lord, dahil meron din pong gate. The remote. At pag wala ng battery ng remote, pwede i-switch the sensor. Hindi makakapasok ang pusa ng hanggang. Hindi makakapasok ang palaka. Be specific. Pag ikaw yung tanim, pag ikaw yung it's either you put a seed of offering sa church or you put a seed of blessing or help sa iyong kapatiran in any kind. Basta be specific. Put assignment. Ano ba mahalaga? Bakit maganda ni assignment? Para alam natin, church, pag pumani ka na. Hindi yung, ano assignment? Alam na. Kaya minsan, pag may nagtatanong sa iyo, alam ko magiging lifestyle na ng JA1 San Jose people yung magtaniman sa kapwa, bawat isa, hindi tanan ng sama ng galing, ha? Masama ng loob, hindi magtanim ng blessing. Sabihin mo, switch mo sa bulsa mo, hawakan mo, ikaw itinaliman, hawakan mo. Kaya sabi ka rin, ayaw nga pala. Paalala mo, para umani ng magandang ani talaga yung nagtatanim. Are you there? Ngayon naman, pag sinabi, meron yan, pasya, huwag mo maalam pa. Magbawa, nagtanim sa AC Pass next. Ang assignment na, meron na po, asya, hindi mo nilang ako pangasawa. Maalam po. Ang bugod mo, dalaw na eh. Hindi iniiwan sa bulsa. Wala ka. Okay, yung anak mo yun. Bakit kailangan specific? Kasi baka po nagtanim si Kenneth, Lord, para sa bahay. Walang specific, baka mamaya. Next slide. Ang ibigay eh. Kuya, bahay dito nila. Right there? Tapos tataputan ko kayo. Lord, bakit ko po? Ay, hindi sabi may bahay. Hindi mo naman nila-specify. Hindi bahay din
ngayon, pastor, hindi nyo pwedeng minusin yan. Bahay ko rin yan. Saka yan mo ang unang pananampalataya mo. Kaya nga, sabi ni Jesus, ikaw ay tatanggap ayon sa iyong pananampalataya. At ang pag-pray ng specific prayer, ang pag-assign ng specific assignment sa seed mo, ang nagpapakita ng faith mo. So, please, I'm so sorry kung may mauupen, kung yan ang iyong pananampalataya, I honor your faith. Ikinagalang mo yung abot na pananampalataya mo. Pero please now, you are destined for greater things. Hindi ka pang kubo. Ayoko lang yan lang kasi nga, depende baka naman kasi ito kaya pangarap ng iba. Pero, hindi ka bagay sa ganyan. You are destined for greater things. Ngayon, nagsasabi ka. Ang assignment naman sinabi mo, maraming pera, pareto sa pera. Parang nga ikaw na bahala, bumili o bumastos na kung saan gusto gastusin. Aba, ay maganda pa rin specific. Sabihin sa katabi mo, pera na nga, specific pa rin. Oo! Bakit? Kasi nga, ipinapakita rin noon kung gaano ka kabilib sa iyong Diyos na hinihingan. Diba? Be specific sa amount. Huwag laging madami, baka nga madami. Barya. Pira pa rin yun. Madami. O, basta naman ang sinabi mo, pira. Ano pa sinabi mo? Marami. O, di madami. Nabigyan ko ng isang plastic. Okay. Are you there? This is not just a joke. Alam mo, may joke siya, pero ileso, gusto mo maging specific tayo. Linawin mo. Ang gusto mo, ano kasanin niya? Pira. Mga bigyan kang pira-pirahan. Pastor Tomas, siguro naman si Lord hindi kayo, oo nga, ang faith mo, pinag-uusapan din yun. We will receive according to what we believe. No doubt about the giver. Default na yan, kaya lang ibigay kahit naibigay niya ka na, ano pag hindi kaya ibigay? Kaya wala na no question about the giver. Ang tinatanong na lahat ng tao sa pinita, no, ay yung nakatanggap. So be specific. Okay. Sino po ang nakakaalala mo dito? Napag-aralan dito noon sa Civica Air Cordura. Sige nga, yung next slide. Piloncitos. Ano nakakaalala yan? Sabi niya sa una, ano yan? Yan mo yung nakukuha sa aso. Aba, hindi yun yung draw patay, oh. Yan yung gold. Yan, oh, meron kalagay na kauna-una ang ginamit na salapi sa Pilipinas. Ito ay nagmula sa salitang pilon. Isang sinaunang lalagyan ng asukal na kakawin ng hugis ng salapi. Yan. Ano meron na sa piloncitos? Yan yung pyramid. Periodico. Hindi siya mukhang maganda-maganda. Periodico. What I'm trying to say is this. You can ask the God na nagsasabi na may-ari ng lahat ng ginto at lahat ng bina. You can ask God. Yun ba kasi, parang nag-aaral ng humingi kay Lord, baka naman kasi mag-greedy na ako. Alam naman ni Lord kung greedy ka o hindi. At ang Lord ay hindi nagbibigay basta-basta sa greedy. Okay? Pero, if you know in your heart for God's glory, na hindi ka naman greedy, then ask. Hindi ko kasi ganyan eh. Ayaw nilang humingi ng marami dahil baka naman daw, kaswapangan na, we are praying na tayo po ay maging blessed, to be a blessing. Kaya huwag kang hihingin ng eksakto lang para makatulong ka na. Okay? Gaano ka specific, Pastor? Sabihin mo kung magkano. Ito pong seat na ito ay para sa 1.5 million. Huwag kang hihingi kayo ng about 20 million. Manibis. Kano man ni Lord, shhh. Ang tinitingnan natin dito ay kung sino ang kung gaano naman ang capacity ng nagbibigay. Okay? Specific amount. What else? Mas maganda, specific currency. Yung isa nagtanim. Ang assignment ko nito, 20,000. Katuturo lang ito. Ito manipis sa 20,000 dollars. US dollars. Pinigil ka, di pa ako tapos. Hindi alam ka naman. Matuturo na iyo. Are you there?
there? Currency. Tatanungin ko naman kayo. Pag ang Diyos ho ay handa ka ng paanihin, get excited ho? Amen. Get excited sa angin. Amen. Gusto makikita mo kayo? Amen. Ngayon ang Diyos ay paanihin ka na. Halimbawa, nagtanim ka para sa pera gusto mo maging ani. May specific ang amount, may specific ang currency, di ba? Tatanungin kita. Pag ang Lord magsesend na ng ani, may paglalagyan ka. May account ka paghuhulugan. Ang sinasabi ko sa inyo, yung iba pray na sasakyan, wala pa siya. Ang masakit, hindi pa marunong mag-drive. Okay, yung iba ay, yan nga, gusto kaani daw ay pira, padalar-dalar pa, tanongin kita, may pang-account ka na ga. Oh. At pag dollar ang hiningin mo kay Lord, dapat may dollar account ka. Huwag kang masisilong sa dollar account mo. Basta yata may ilang dollar, ilang dolyar lang, makapag-open ka na. Kapag ikaw ay meron sa bangko na $1, $2, $3, $3 account ka na. Ano kung tatanong kung magkano laman? Ang mahalaga dollar account. Talaga $3 account ka sa share, magkano na? $3, man. At least, yan may hinihintay, yan may pagkakakita. Mga kabataan, mag-open na, ng bangko. Wala na akong i-advertise na specific na bangko. At makakali naman ako nag-advertise na naman. May impact naman, pastor. Wala. Pero, be wise. Yung mga established bank ang paglagyan ninyo. Ayaw na. Malapit na akong mag-mention. Yung mga established na banks. Mga sila sa B. Yan. Okay. May natututunan? Palapakan natin ang dala si Jesus. Isang pagkatangian ng isang quality seed like ito. Number 3. Seed sown frequently. Everybody say frequently. Sabi po sa ni Paul, in Philippians chapter 4, verse 16. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli. Everybody say, minsan at muli. Yan. Para sa aking kailangan. Alam niyo po, this is Paul talking about the church of Philippi, Philippian church. Sabi niya, alam niyo, kahit nung ako'y wala dyan, ako'y nasa Thessalonica, ako'y natutuwa kasi nagsesend pa rin kayo ng offering. Nagsesend pa rin kayo ng seed. Minsan at muli. Ano ibig sabihin? Not once. Not once. Kumbaga, ang nakikita ko dyan, nagpapasalamat si Paul sa buhay ng Philippian Church kasi ang Philippian Church, lifestyle ang pagbibigay. Are you there? Sino po ito yung gusto mo ang maging lifestyle mo ay pag-ani? Lifestyle mo na ang pag-ani. Kung gusto daw pala natin maging lifestyle ang pag-ani, kailangan maging lifestyle din ang pag-ani. Okay, tuloy natin. Way back ilang years na, ako po ay tanim ng tanim para sa sasakyan. Sabi ko, bakit ako yun? Bakit ako'y tanim ng tanim para sa sasakyan, hindi ako naani ng sasakyan. Noong una sabi ko, baka inahanda lang din Lord. Yung pala naman, talagang may mali sa ating pananampalataya. Kasi una nga, hindi naman ako marunong pang-antay. Pangalawa, wala pa akong lisensya. Kaya nataglan. Nag-waiver ang take ko. Sabi ko, parang di yata kalooban nyo na akong sasakyan. Parang talagang gusto ata hindi ako nag-umumyo. Parang marami akong nakakasakay, masishare ko. Yun, yung mga hindi niya justify ko na ang kakulangan. Okay? So, sa madaling salita po, nagtatanim po ako para sa sasakyan at biyaya po ni Lord, binigyan po niya kami na trooper. Ayan, papakita na yung trooper. Yan, kaya, syempre, hindi naman lagi sa bahana pero may nakita ko lang sa internet. Kaya, kung nakikita niyo yung ger-ger yung kulay
Yun sa amin po yun, sa biyaya ng Lord. No? Ay di, nung umuwi umani na ng trooper, paano may kasama kontento na? Hindi na ako nagtatanim. Ito na. Alam niyo ang Diyos marunong eh. Pag gusto ka niyang pagpalain, minsan, pag gusto ka niyang pagpalain, pararanasin ka niya ng mga testing that will lead you para manampalataya at i-level up ka. Ano nangyari? Kasama kong may trooper, may kahit second hand, at medyo lumaluma, ay maganda naman ng SUV. Makakay. Sarap. Masarap yung sasakyan mo. Ang problema sa mga sasakyan, malaki at maluwang ang buwangan niya. Malaking makina. 3.1 po siya. Kaya hindi ko siya basta tulo-tulo lang. Kung ang alam ko po siya ng diesel. Talaga akong may lakas. Napamatas mo mahal pa po ng mahal. Naku. Yan na. Yung sinasabi ko kanina na minsan ng Lord, pag gusto kang i-bless, patadaanin ka sa testing. Pagka tumadaan ka sa testing, huwag kang mawawala ng pagkakasa kasi ang lulo ng testing, blessing. Okay? Pagkakatapos ng ulan, laging may rainbow. Okay? Kaya, noon, dumating na doon sa point na, Aba Lord, ano po ang inyong gustong mensahe sa akin? Bakit po ganito? Kamahal, nagastos. Alam niyo po ba, na noon, nung laging trooper pa ho ang gamit namin, eh talaga po ang magpunta ho rito sa church every Sunday ay hakap po eh, kulang halos 1,000 ubusin. Nalakas. Iiyak na ho kami magkasama kay Lord at yung usama namin, Lord, every Sunday ko sa 4,000 naman. Ay, talagang sobrang tindi mo naman na ito kami pinagdadaanan dito sa paglilingkod sa inyo. Hindi dito kalooban. Hindi ito ang perfect will sa amin dahil ang paglilingkod sa inyo, kayo pa nga nagdedesan ng pumalwan. Sabay ito'y ganitong pabigat. Mag-church, 1,000. Ano bang sa galing nyo? We're praying, and then God reminded us, ako personally, of something. Tinigil mo na kasi ang pagtatanim. Nakontento ka na. Magtanim ka ulit. At magtanim ka ulit. At ako hindi gagawin. Kaya kami kung mag-asawa ay nag-decide na, sige, tuloy ang pagtatanim sa sasakyan kahit may sasakyan na. Minsan kasi yun ang mali natin, mga Kristiyano na. Anak, pag meron na, akala natin iyong na ayos na. Pero, yung pala, may naka-reserve pa si Lord na mas matindi pa. Okay? Eh, nakikila tayo sa pagtatanim, akala natin nakaanin na tayo, yung pala yung may gusto pa. Okay, make a long story short. Tanim, series of pagtatanim, plus, yung pagtatanim po, sinasamahan din niya ng akto ng pananampalataya na. Kaya, biyaya po ni Lord, ay nag-aral po akong mag-drive, praise God, ako pinatuto, kumuha po ako ng lisensya, at Himala, ako nagka-lisensya. Yes, Himala, bakit Himala? Ay dahil hindi po talaga ako papasa sa pagkuha ng lisensya. Alam niyo daw, nung ako yung nag-actual na, tinuruan po ako nung nag-i-exam. Yung nagpapa-exam sa akin, tinuruan po ako ng gagawin, hindi ba walyaw? Hindi ko na rin masinaway, at para kayo pumasa na. Pero, alam niyo, yun yung kilos na ng Diyos. Dahil ang mga nag-i-exam, hindi ka naman hindi ka natuturuan. Pero tinuruan niya ako, biyaya nila ito ko yung nagkalisensya. Praise God. Nakbanahan ko rin ang aking mga pinanampalatayaan, aming tinataniman. At biyaya po ni Lord. Dumating na po yung sa pagsasakyan. Biyaya ni Lord, next slide please. Nakakita niyo na po riya sa harapan. Yan. Hindi po kasama sa package yung mga bata, ha? Hinihayaan po kami ng bigo naman. Ano? Pero mayroon po rin hindi niya makita nyo sa amin mag-asawa, sa aming mga sasakyang iyan. Parehong second hand. Kaya we are praying at patuloy yung pagtatanim naman for brand new na SUV. Okay? Soon! Malay na po, atis yun. Amen. Diba? Rapid harvest. Anong point? Bakit merong series ng
merong series ng ani. Kasi may series ng pagtatanim. Kaya ito po yung aming mga isang gustong ipabago sa inyo ngayong araw na ito. Ang nagtatanim ng paminsan-minsan ay umaani ng paminsan-minsan. Bakit? Matagal ang panahon na nasa tuperlaan kami. Kasi tumigil kami magtanim. Pero nung iniresume ang pagtatanim, yun nag-resume din ang akin. Are you there? Kaya ang nagtatanim ng paminsan-minsan ay umaani ng paminsan-minsan. At ang nagtatanim palagi ay umaani palagi. Kaya, sige, palapakan natin si Lord. Ang seed na quality, ang seed na quality church ay seed na tinatanim frequently. Okay? Last na po, number 4, panghuling katangian ng seed na quality ay ito. Seed with value. Binhin na may dating sa'yo. Okay? Si Haring David po ay kinausap ng Lord in the book of 2 Samuel. At sabi ni Lord, kasi yung mga pinag-usapan doon, to make the long story short, sabi ni Lord kay David, David, ikaw yung mag-offering sa akin. At that time, si David ay inabot ng utos ni Lord na yun, na nasa kaya may bakulan, may bakulan. At sabi ni David, no, wala naman hukok sa akin kaharian. Paano na hukok mag-offering? Sabi ni Lord, meron mga kakatiyan. Bakulan mo naman, bakulan nito. May mga kakatiyan. Tapos may mga pang-araw. Siya mong ipang gagataw. Yung mga kamawin mo, bakulan. Huwag ka naman itong gagataw mo yung araw ng may araw. Okay? Nagsabi si David, doon sa may bakuran. Ang gandang araw mo. Nakita naman ang may-ari. Haring David, magandang araw mo. Ano may pagkain ko sa inyo? Hari na siya nung time na yun eh. Sabi ni David, ako inutusan ni Lord mag-operate. I-offer ko rin mga baka mo. At ang ipagkagatong ko rin mga araw mo. Kung ikaw kaya yung nagatnan, ano kaya hindi sasabihin? Ano naman mga nakari? Huwag naman sobrang kayo. Pero hindi, nakaka-bless po yung may bahay. Sabi ng may bahay, sige po, i-offer po natin kayo. Sige po, i-offer na po kayo natin. Go! Do! Kung ano ang makaka-please po sa inyo, sabi ng may-ari. Sige po, binibigay ko na po sa inyo yan. Hindi na po. I-offer na po kayo. Ano sabi ni David? In 2 Samuel, chapter 24, verse 24, ano sabi niya doon sa may-ari? Hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Okay? Ano yung sabihin? Ibinibigay niya ng libre nung kay kanya yung baka, yung pangararo. Sige po, gawin niyo po kung gusto niyo gawin. Pero nasabi ng mahal na hari, ano sabi ni David? Babayaran ko yan sa iyo sa halagang gusto mo. At kung pwede nga ay palamisan pa. Bakit? Hindi ako mag-o-offer kay Lord ng walang dating sa akin. Ano nga naman dating kay David nung bigay ka ng i-offer niya? Are you there? Ang tawa, tinawag ko si Juris. Bigay ko si Juris ng 2,000. Dito ba naman? Tapos sasabihin ko, yan, i-offer mo, para may ma-offer ka. At sasabihin ko, so ayaw ka na ulapin. In-offer. Ay datay, medyo, kasi sayang, sana may 2,000 na. Pero, mas malalim na datay meron, wala, bibigay lang ako ngayon, hindi naman talaga amin yun, hindi pa, pinakawaman lang. Ganon din kay David. Sabi ni David, hindi ako papayag. Papayaran ko sa iyo, para may dating sa akin. At papayaran ko yung generous na bayan. Anong punto? Ito kasi yun eh. Next slide. Kung walang dating sa iyo, ang seed mo, which I am sure dito, wala yung dating kay Lord. Pastor, ang basis mo yan, na kapag walang dating sa amin ang seed ko, wala rin dating kay Lord. Sa iyo may walang dating, kay Lord pa ba? Make sense? Kaya kapag ayos na akin yan, kahit mawala sa akin yan, ayaw mo natin yan. Sige lang, kay Lord na.
Alam niyo kung anong maganda example niyan? Yung kwento mo yung, naikwento ko kayo dito nung minsan eh. Kung kwento ko lang ako rin mabilis. Meron isang member na nagsabi sa kanyang pastor, Pastor, ako po may gusto mong ibigay sa inyo. Excited mo si pastor, sige nga po, ako president, thank you naman po, ako inaalala ninyo. Ano po yan? Kaya mo na sa bahay pa, pwede po ako bisitahin ninyo bukas. Sabi ko na, hindi lang isa. Kasi sa sige, kung nakatag mga oras, ano mga yung anak-alam, makakalamusan na. Kasi pagdating ng pastor sa bahay, sabi nung may bahay, ay basta, magandang araw po, pasok po kayo, magandang po kayo. Ako po yung bibigay sa inyo, salamat po sa inyo pagpuntahan. Hindi, yung ano nga kayo, kung paano yung nakakatuwa ka naman, ano yung saglit lang po, tinapatak ko muna na ikartan. Ang galing niya, ay dahil yung aking mong praiser, hindi mo mag-cross. Meron po kaming sala doon, yun mo yung New Year pa. Guarantee ako matigas. Hindi na ako mag-cross, tinapatan nga ako yung electric pan. Pag lumambot lang po, makatiklap na yun. Isip mo ng pastor, siya pa may merienda sa kanya. Nung natiklap na si Salan, na parang mala-ice age na sa tigas, inilagay sa plastic ni sister, inilagay kay pastor. Pastor, ari po yung Salan. Ari po yung aming bibigay sa inyo. Yung pastor naman nila, thank you, dahil-appreciate naman lahat, kahit ano. Sabay kong bibig yung si sister. Wala na po kasi papaglagyan ng iba sa praiser. Kaya gusto ko namin mawala na yan sa praiser. Kaya yan, sa inyo na po. Mahilig daw po kayo dito. Yung pastor naman dito, okay. Salamat, mahilig naman namin dito. Pero alam niyo, kita yun ni Lord. At alam ni Lord na yung ibinigay doon kay pastor, eh, wala naman na kayo. Dahil gusto nga talaga nila mawala na yung salad na yun. And do you think may dating kay Lord yung pagbibigay na yun si sister? Wala. Meron pa isang kwento. Nakita ni sister, si pastor, tutog na ang sapatos. Ano yung tutog na ang sapatos? Wow, isusyo si pastor eh, ang brand ng sapatos siya eh. Ano ang brand? Lakos. Ano daw buhaya, nanganganay. Ay di, pinatawag sa opisina. Ay business po yung sister. Pastor, taka sa opisina mo nga. Kasi pastor. Nakita ko kasi pastor yan yung sapatos yung nanganganay. Ay nung time na yung pagdating ni pastor, hindi ko lang ang tira. Sabi ng pastor, wow, dami ng tira. Ang bless mo naman. Oo, nakita ko kasi, kaya kayo yung minute ko ngayon. Tinapunta ko kayo dito sa opisina. Kaya bilang nagtira, sa dami. Nakita ko kasi yung sapatos eh, nanganganak. Ay, di ako inaawa sa inyo, kaya kayo pa ito. O, ay, ano ka natin? Ay, di na rin ako. Oh, daming tira. Tapos inilagay mo na. Tapos may kinuha ko rin, mas makapal! Ay, no, ibigay ko sa inyo eh. Para kayo ko yung ginagay na sapatos. Ha? Ay, talaga namang napaka-bless mo naman, sister. Talaga namang natutuwa sa iyo. Kinuha yung nasa tiko. Nung nasa tira, at ibigay kay pastor. Sabi, pastor, ano yung lastikaw? Lagyan mo ng lastiko yung sapatos mo at nang hindi na nga. Ako na may maraming mariyan, pwede ko lagyan ng bagong lastiko ang tira mo. Sige po, pastor, magandang araw po sa inyo. Kayo po ay pwede na mumuwi. Huwag ka kalilimutan lagyan ng lastiko yan ha, para sa ligo hindi lang nga yung sapatos. Nalimali sa iyo mga partner. Ka-generous. Ka-thoughtful. Kung walang dating sa iyo, walang dating kay Lord. Paano mo nangyayari kung kakadating kay Lord ang seed na wala naman dating sa iyo na base? Galatians chapter 6 verse 7. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring linlangin ng Diyos o kayahin ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Anong lesson diyan? Kung ikaw ay nagtanim ng may dating sa'yo, aani ka ng may dating sa'yo. Hindi mo pwedeng lokohin si Lord kung anong tinanim mo, kung anong quality ng seed mo, yun din ang quality ng harvest. Kaya kapag nagtanim ka ng walang dating sa'yo, aani ka ng walang dating sa'yo. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. At ito ang ibig kong sabihin, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang nag-aasik ng sagana ay
mag-aani rin ng sagana. Sino po rito ang gusto magkaroon ng masaganang ani? Amen. Ang masaganang ani ay nagre-require ng masaganang tanim. Kaya, papaunupuli sa ating lahat, ang malaking ani ay nangangailangan ng malaking tanim. Ang masaganang ani ay nangangailangan ng masaganang tanim. Maniwala ka sa akin. Ang tatanggap at maka-experience agad ng rapid harvest ay yung nagtatanim agad. Yung nagsisip agad. Yung hindi nagpapauna. Biyaya po ng Lord, I share sa mga live group leaders, I share din pastor sa live group niya kahapon, na pagkatanggap po namin ang aming pang-first fruit, ibinigay na rin po agad namin. Bakit kami nagmamadali? Kasi ang harvest namin nagmamadali. Year 2024 is the year of rapid harvest. Mabilisan. Mabilisan. Okay? Kaya, huwag kami magpapatumpik-tumpik. Kung gusto mo ng mabilis na ani, mabilis kita tayo sa pagkatanim. Tuloy, Lucas 6:38. Pagbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Gustong tamal, siksik, siniksik, biliglig at umaapaw at ilalagay nila sa inyong kanlungan. Madalas na natin naririnig yan. Pero yung last part, hindi masyado natin naririnig at napapag-usapan. Basahin natin. Sapagkat sa panukat na inyong panukat ay kung din kayo susukatin. Sapagkat kung ano ang quality, manner, ng iyong pagtatanim, ng iyong pagbibigay, yun din ang paraan ng pagpapaani sa iyo. Kung ano yung sukat mo, kung walang dating sa iyo, walang dating din ang amin. That's it. Sapagkat kung anong sukat na ginamit mo, yun din ang sukat na gagamitin sa iyo. Are you there? Pero, manda ka, kasi we cannot outgive God. At ang Diyos napakalaki. Pag gapalang pagpapala ang itinanim mo, gapala rin blessing ipaani ng Diyos sa iyo. At ang Diyos ay malaki. Ang Diyos ay malaki. Kaya ang Diyos ay malaki, malaki rin ang pala niya. Isang lahat na pagpapala ang itinanim mo, ay isang dakot din pagpapala ang ipaani sa iyo. Pero paalala mo lang ulit, ang Diyos ay malaki, malaki ang kamay ng Diyos. We cannot outgive God. Salamat sa Jesus. I will end up with this story in 1 Kings chapter 17 verse 10. Kaya bumangon siya at pumunta sa Sarepta. We're talking about Propeta Elias. Pero bumangon siya at pumunta sa Sarepta nang siya'y dumating sa pinto ng lungsod, naroon ng isang babaeng balo na namumulot ng mga mata. Kanya tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng kaunting tubig sa isang sisigan kung ako'y makainom. Naglag niya si prophet ko sa babae, bigyan mo ko tubig. Kukuha naman na ng tubig yung maganda. Pero meron kang makikita riyan sa mga susunod na pangyayari na masyasyak pa. Okay? At alam niyo po, yung iba kasi, ang iniisip ngayon paano ako magtatanim ng masagana, sakto nga, utang pa nga. May mga compromise, meron mga, alam niyo, natatakot ako, baka ako magkulang. Talagang kung magtaniman ako, ay sakripisyo to. Yes, sakripisyo. Pero alam niyo, meron akong gusto, malaman at kaunawaan natin lagi ng umaga. Your sacrificial seed is your miracle inside the seed. Your sacrificial seed is your miracle inside the seed. Sabi mo kasi magtanim ng may dating. At pag sinabing may dating, yun po yung tanim na talagang may kirok, yung may sakit. I remember when we gave our first fruit, ay talagang hakap, guhit. Kami guhit, parang ilang oras ko kami tulala. Ako may mentoring ng life group leader, ako related. Nung tinanong, wala nang tatanong sa akin ng pastor, nagpo kayo late. Wala nang tatanong sa akin, ako na nagsabi, siya ba kayo ako late? Magdulala ako. At guhit, talagang may dating. At talagang sacrificial. Kasi bakit sacrificial? Oras ko nang bayaran ng kuryente, bayaran ng lahat ng kabayaran. Talaga namang nung itinapag ay talagang may dating. Okay. Your sacrificial seed is your miracle inside the seed. Within your seed, within that seed, quality seed,
inside ka. Pag itinanin mo, spiritually, bubo ka yan, lalabas diyan, is the miracle that you are waiting for, the miracle that you are asking from the Lord. Tuloy natin yung story. 1 Kings 17:11, na siya pumunta na upang kumuha, kanyang tinawag siya, sinabi, dalhan mo ako ng isang pirasong tinapay. Di matingin ko serious eh. Una, humingilan ng tubig, pagbibigyan na, nakukuha na ng tubig yung balaw, kaya hingin pa ng tinapay. And take note, that time, tag gutom, kasi tag tuyo. Famine. Talagang marami mo ang nakamatay sa gutom that time. 1 Kings 17:12, na sinabi niya, sabi ng balaw, kung paano ang Panginoon mong Diyos ay buhay, at walang nalutungan matangin sa pagkakaroon ka sa tapayan, at kaunting langis sa mga. At ngayon, ako namumulot ng ilang pagpato, pang ako makauwi at ihandahin para sa akin at sa aking anak, upang aming makain yun, bago kami mamatay. Ha? Ano raw meron yung balaw? Wala akong tinapay. Pero meron akong isang dakot na harina, at ilang tulo na lamang ng langis. At yun nga, kaya ako yung humulot ng pakpak ngayon, maipagkataon, gagawin ko tinapay yung last ng harina yun, last na langis, makain namin mag-ina, at tigas din na namin yun, pwede na kami mamatay. Gayong kahirap. Last meal. Sabihin mo nga, last na. Pero ano, ang sinabi ni Elias, verse 13, sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Yan lang naman lagi unang-unang kalaban eh. Takot. Takot na magkulang. Huwag kang matakot, mayo ka, gawin mo ang inyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin, at saka ako gumawa para sa iyo sa iyong anak. At sinasabi ni Elias, unahin mo ako. Huwag kang matakot. Igawa mo ng tinapay, hindi ka mauubusan. Paano hindi mauubusan? Eh yun na nga lang. Sabi mo nga din sa iyo katabi, paano hindi mauubusan? Ay yun na nga lang. Itakanin pa? Hello? Alam niyo kung may kilala ako ngayon na eh. Kakatagal nang nagtatanim, tanim lang ng tanim, tanim lang ng tanim. Hindi po sila kayong kasaganang pamilya nung una. Ang lalaki po ay magta-tricycle. Ang babae po ay mananakit. Pero alam niyo po, talagang in their own ways, they're doing everything para makapagtanim. Naalala ko po yung si brother na yun, tatanim po siya sa mga kapatiran na walang pagpamasahe papuntang church. Sinaservisan niya for free. Pinasasakay niya sa kanyang tricycle. Napaka-mapagtanim po ng mag-asawang iyon. Hindi sila napakasimple. Alam niyo po kung ginawa ng Diyos sa kanila. Nakita ng Diyos ang kanilang faithfulness. Nakita ng Diyos ang kanilang generosity at sila pinakahan niyang masadana. Kapag ito sa inyo yung babae at trabaho mananahit. Nagkaroon siya ng opportunity na manahit sa isang malaking tahian na nagmamayari sa foreigner. Ito maalala ko, Taiwanese o basta Nix. Chinese, Vietnamese, di ka pa. May tayo, puro Nix ako yan, Mayonnaise, di ka lang. Basta Nix, palagay ng Taiwanese. Nangyari dito sa Taiwanese na negosyante, na-stress po siya. Na-stress siya sa sistema ng gobyerno. Pero may nagbayad na nga daw naman siya ng business permit, may kailangan pa rin bayaran. Pero hindi na rin sa gobyerno. Hindi na rin sa mga kakausapin. Ano yung nakakaraw dito sa atin? Napakabanal ng ating gobyerno. Napaka-straight, napaka-parehas. Alam niyo naman, in Jesus' conquering name. Okay? Ngayon po, na-stress si Taiwanese. Ultimo naman daw sa barangay, hindi pa rin daw. Ay, kaya naman na, wala na katapusan. Na-stress si Taiwanese, sinabi kay sister, You I will go home. You run this business. Sabi daw ni sister, ha? Wala ko, paano ho? Iyo na daw, sabi nung Taiwanese. Sabi nung si sister, wala ko kung kinakatayin dito, paano magiging natin ho? Bibigay nyo, hindi. Babayaran mo. Paano wala? Basta i-operate mo. Tapos, yung mga magkikita, hulog-hulog. Ihulog-gan mo na lang sa akin. Basta yun na yan. Ayaw ko na rin ito makaka-stress. Instant business. Meron akong nagiging picture dyan, parang ganyan. Not necessary yan, pero parang ganyan. At alam niyo po, si brother at si sister na yun, instantly nagkaroon ng factory. Nagkaroon ng malaking tahian sa may Las Piñas. And they are one of the millionaires ng JA1 family. And
they're one of the supporters ng churches. Rosario, Las Piñas, name it. Pero sacrificial seed. Simple na nga lang ang mga hanap buhay, pero naggagas pa siya ng tricycle niya, makapag-service lang ng mga kapatiran, walang pamasahe. And God see their faith. Inside your sacrificial seed is your miracle inside the seed. Naniniwala po ako within your sacrificial seed is a miracle inside for you. Pero ma-activate lamang yan pag itinanim mo na. So, ano sabi ni Elias sa balo? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Gawang mo kong tinapay. At meron pa rin. Verse 40. Tinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Kumayo ka, gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit, gawa mo na akong magtitinapay. Pagkatapos sa inyo, mo sa akin at saka kumuha para sa iyo at sa iyong anak. Verse 40. May word na kay Elias. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang, ang pangalan ng isman ay mauubusan hanggang sa araw ng magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Bakit ang lakas at ang kapal ng mukha ni Elias na sabihin doon sa balong, give it to me. Give it to me. Kasi may word na si Lord kay Elias. Alam ni Elias na pakaanihin ng Diyos yung babae. Bakit po ang kapal ng mukha kong sabihin sa inyo ngayon, offer your seed even if it is a sacrificial seed? Kasi may word na si Lord sa atin. May word na si Lord sa atin that to those who give generously, they will reap a generous harvest. Okay? Verse 15 and 16, yung babae ay humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. Ang babae, siya at kasabahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Okay, everybody say maraming araw. Yun mo ba buong 2024 ay maraming araw? Siyempre naman kung 365 and 1 days ka. Yung kawan happy day, di kung manuwa sa natulog. Pero, ang punto ko ito, maraming araw. Ang isip ng babae, pag kinain niya yun, last tinapay, last meal na yun, tapos pwede na sila mamamatay na talaga sila dahil wala na iba, makakain. Pero look what God did to them because sila ay nanampalataya. Ano sabi? Yung babae, siya, ibig sabihin si Elias, at ang sambahayan. Ibig sabihin, di ba dapat yung tinapay na yun para lamang doon sa babae at sa anak niya? Ano nangyari? Pati sambahayan. Ano ibig sabihin ng sambahayan? Yung mga kamag-anakan. Imagine this. Nag-bless din. Alam niyo ba na once you give to God your sacrificial seed, the miracle inside that seed is not just for you, but for your entire household. Ang sabi ko, for your entire household. Verse 16, ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang. O ang pangalan ng isman ay naubusan, ayon sa salita ng Panginoon na kanya sinabi sa pamamagitan ni Elias. Pastor, paano po kung hindi kagaya doon sa babae ang nangyari sa akin? Pagkabigay ko ang mangyari sa akin yung hindi nangyari sa babae. Ang nangyari ko? Paano kung halimbawa po, yung aking seed, sacrificial seed, itinahin ko. Tapos hindi naman agad ako umani. At ang mangyari sa akin yung sinasabi ng babae, mamamatay na. Kasi last na. Ang sacrificial seed mo, pag ito po church ay sacrificial, meron po ibang identity ang seed mo. Bakit? Kasi ang sacrificial seed, pag nakita ni Lord na sacrificial seed yan itinanin mo, tatatakan niya yan ang urgent. Nakita mo yung urgent? Sige na, ipakita mo na. Urgent na nga, tapos ang love you, mga natatag-media. Pag nakita ni Lord na aba, everything na nagdari sa sacrificial, kailangan na rin ani agad, dahil kung hindi mo pinanganay, mamamatay na, nagtanim. Dahil last na, kagaya mo sa balo. Kaya pag nakita ng Diyos na ang seed mo ay sacrificial, patapatakan agad niya sa mga kain. Against, ay hindi ka rin pinanintay, sacrificial. Ay ano po gagawin? Tatake, para alam mo at unahin mo yan. Ano itatatak?
urgent. Nagmamadali ka rin. Sabi ko nga, 2024 is the year of rapid harvest. Nagmamadaling ani. You want to experience rapid harvest? Hayaan mo ang seed mo ay may tatak na urgent. At ang tinatatakan lamang ng urgent ay mga sacrificials na. Kasi alam na namang hindi unahin ni Lord, mamamatay na yung balot yung anak niya. Pero it takes a lot of faith para magtanim ng sacrificial seed. Pero ito ang aking garantiya. For those who will give, offer a sacrificial seed, for sure, tatatakan niya ni Lord ng urgent. Uunahin niya yun. At makakabalik niya. So, yun po. Ang katapusan ng ating series na ito entitled Quality Seed. Naniniwala po ako na sa biyaya ng Diyos, mas nabuksan pa ang ating spiritualized mind and heart sa pagbibigay, sa pagkakanin. And ako'y naniniwala na intentionally, God, hinayaan God na mapag-usapan at matutunan natin because God wants us to experience rapid harvest. The Lord will let rapid harvest come into your house, come into your household. Kaya tinuturuan niya tayo how to access the riches of God's glory. Let's pray. Father, maraming salamat po. Very obvious na ikaw ay Diyos na generous na nagtuturo sa amin kung paano ba namin i-access ang inyong mga kasaganahan at kayamanan diyan sa langit. O Lord, we pray na ang aming mga narinig ngayon ay tumanim sa aming mga puso. We pray, O Lord God, na whenever we are giving, offering our seed of faith, Lord, we pray that lagi kami magtanim ng quality seed upang kumani kami ng quality harvest. Salamat, Lord, most especially for those na magkakaloob ng kanilang sacrificial seed in any form. Lord, tatakan niyo po ng urgent. Hayaan niyo po kumani agad ang mga anak niyo. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. Salamat po natin.